si Yesu Kristo. Manalig kay Yesu Kristo. Di natupad na natin. Sapagkat tayong lahat nanalig kay Yesu Kristo. Hindi tulad yung nasira ko sa atin muna, na hindi na nanampalataya na si Kristo na matay at naging nabuhay. O, di ba? Hindi nasunod yung unang hakbang na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, napakahalaga na mag-share po tayo. Amen? Napakahalaga mag-share. Marami pala mga tao na hindi pa sumasampalataya kay Jesus. Lumatulog kami ni Mrs. doon sa Atimunan. May nandun ako sa tindahan ni Manay Sina, ni Bayon Store. Yun, napitan ko. Nagkipag-usap ako. Speak share about Christ. Yung pala, hindi sumasampalataya kay Jesus. Nung ipaliwanag ko ang buhay ni Kristo, ipinakilala ko, naunawaan at sinabi ko yung pangako ng Diyos, tinanggap si Kristo sa puso niya. Pinag-pray ko kasi gusto rin daw niya makapasok sa langit. Yung napakaganda, dito ang tuwa siya sapagkat mayroon palang pag-asa. Pag namatay ako dito sa lupa, mayroon palang pag-asa makakapasok sa langit. Dahil sinunod ko ang kaloob ng Diyos. Ang unang hakbang na kanyang sinunod, pananampalataya kay Jesus. O, di nagsalita siya. Sumasampalataya ko sa Panginoong Hesus na namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit at muling magbabalik. Tinatanggap ko si Kristo at sinasampalataya sa puso ko pumasok. In Jesus' name, Amen. O, may klida. Diba? May klid pa na langit ay pinahayag ng labi na may pananampalataya. So, mga kamanggagawa, kapag nagsabi ng Espiritu, puntahan mo siya, lapitan mo. Share mo agad ng Word of God. Kasi pag napatay yan, inutusan ng Espiritu yung malapitan, pag napatay na impirno, panagutan mo. Okay po ba? Kahit hindi ka magagablat ang Kristiyano, madali lang i-share si Kristo. Huwag mahiya. Amen? Huwag mahiya. Sabihin natin sa kanya kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Ano yung kalooban? Sumampalataya sa sinugo ng Diyos. At ang sinugo, si Kristo. Tayong lahat pasado. Sumasampalataya tayo kay Kristo. Baka meron pa din sumasampalataya. Wala ba? Okay. Wala na yata. Okay, lahat na sumasampalataya. Okay. Verse 17, chapter 17, verse 18 and 1. Tingnan natin. Ito yung mga ipapaunawa. Tayo sumasampalataya sa sinugo ng Ama na si Yesu Kristo. Yung Juan naman, Kapitulo 17, 18. Ano naman ang pagkasabi? Basa sa nakauna. Pagkauna-una ang pabasa. 17, verse 18. Ano ang pagkasabi po yan? Pakinggan po ninyo. 18. Ito. Kung paanong sinugo mo ako sa sanglibutan, si Kristo ang sinugo ng Ama. Sinugo na dapat sampalatayan natin. Kung paano akong sinugo mo sa sanglibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanglibutan. Sa makatuwid, si Kristo, sinugo ng Ama, si Kristo nagsugo din. Okay po ba? Sinugo rin si Kristo nagsugo rin. Kung paano sinugo ng Ama si Kristo sa sanglibutan para mangaral, si Kristo nagsugo rin. Ngayon, sino ngayon ang sinugo ni Kristo? Sino po sinugo ni Kristo? Okay, saan nakalagay verse? Mateo 28, 19-20. Hindi ba? Malinaw. Sabi ni Yesu Kristo, humayo kayo. Di nagsugo si Kristo, napakalinaw. Humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng tao sa buong bansa. Di sinugo. Nagsugo si Kristo. Kaya, ang mga tao na sinugo ni Kristo, ang mga papangaralan natin, kaya sumampalataya din sa atin. Okay po ba? Paniwalain natin sila na tayo sinugo ng Diyos. Kasi kung hindi sila maniwala, sinugo tayo ng Diyos, tatanggap ba sila sa ating pinapangaral? Hindi. Hindi sila tatanggap ng ating pinapangaral. Kaya kailangan ang mga tao maniwala na tayo sinugo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kasi kung hindi nila sasampalatayanan ang sinugo ni Kristo, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Hello? Hindi sila sumusunod sa kalooban ng Amang sa langit. Sa makatuwid. Kung hindi sila maniniwala sa atin na sinugo ng Panginoong Yesu Kristo,
hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos, hindi sila papasok sa langit. Kaya tayo po mga manggagawang nangangaral na nagsabing, sinugo tayo upang maharal, siguraduhin natin na sila ay maniwala talaga sa atin na sinugo. Okay po ba mga manggagawa? O mga kapatiran, siguraduhin natin na tayo ay sinugo. Tayo ay alagad talaga ni Kristo. Hindi nyo narinig kong yan ba ang alagad ni Kristo? Hindi man alagad ni Kristo, alagad ng Diablo yan. O bakit? Ang alagad daw ni Kristo, hallelujah, praise the Lord. Ang alagad daw ng Diablo, nagmumura. Di ba? Tapos, nagpakilala ng alagad ni Kristo, pero hindi makita sa pamumuhay at pananalita. Tindihan po ba ninyo, mga minamahal ko? Kaya kailangan ipakilala natin sa ating mga kilos at gawa na tayo talaga alagad ni Kristo. Upang yung papangaralan natin, tuturuan natin, mapaniwala sila. Hindi tayo dapat pagtawanan. Kaya pag ipakilala tayo ay alagad ni Kristo, sinugo ni Kristo, maniwala. Upang masunod ang kalooban ng Amang nasa langit. Amin niya alagad ni Kristo. Aba, hindi niya alagad ni Kristo. Malangulo sa bahay, away-away na sila. Away-away, sige nag-arawayan. Di ba? Nag-away-away. Lalo sa mag-asawa-asawa, ingatan ng pag-aaway-awayan. Amen? Sapagkat kapag nag-aaway-away, hindi yan alagad ni Kristo. Hindi makapaniwala natin yan. Kung laging magulo ang pamilya. Kahit tayo mga magkakapatiran kay Kristo, kaya tayo mga alagad ni Kristo, paano natin masabing alagad ni Kristo kung nag-aaway-away ang magkakapatiran? Sabi-sabi ko, nagkitatsaran. Di ba? Ano sabi ng Biblia, 13 verse 35? Nanghuban, sino kami memorize? Makikilala ninyo ako, makikilala kayo, na kayo ay mga alagad ko kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. So napakalinaw na makikilala tayo alagad ni Kristo, sinugo ni Kristo, kung may pag-ibig sa isa't isa. So anong iiwasan? Iwasan natin ang tayo magkakapatiran, yung away-away, yung magsiraan. Magsiraan. Paano natin mapapaniwala yung mga tao sa labas? Paano mapapaniwala sila sa atin? Di ba? Simba ka ng simba, tapos nakita ka, ay sabi alagad ni Kristo yan, bakit ang susugal? Sugarol. Di ba? Mga nagsusugal. Yung iba nagtigarilyo, naglalasing. Alagad ba ni Kristo? Hindi alagad ni Kristo yan, alagad na ng Diablo niya yan. Paano mapapaniwala natin sila? Di ba? Kaya, hindi alagad ni Kristo, sabi, born again. Sa ibang isa din, hindi man born again, wrong again niya. Di ba? Hindi man born again, wrong again. Di ba? Kahit saan mong dalhin aspito, pero mayroon niyang mali, may tama, may mali. Kaya kailangan hindi tayo masilipan o makitaan na hindi pagiging alagad talaga ni Kristo. Para maniwala sila sa atin na tayo talaga sinugo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay ba? Okay po ba mga kapatid? Malinaw. Kung pag-aaral po natin. Okay. Alagad daw ni Kristo yung mukhang pera. Diba? Dahil sa pera nag-away-away. Hindi binigyan mo kandidato, nagipag-away. Sabi ay, nasa listahin na ako. Kasi panahon ngayon, di ba? Dapat ang alagad ni Kristo, hindi makitaan ito. Nandamo natin. Kung magkatulan sa leader, bakit kanya hindi ako binigyan, nakalista ko, nagipag-away dahil sa pera, dinabigyan. Ano sabi ng Biblia? Maging mukhang pera. Yan pala niya mga alagad ni Kristo. Kaya mga naging dahil sa pera, nagkaway-away, nagkipag-away. Paano papakita natin na tayo sinubok ng Diyos? Hindi ganun. Okay, kaya kung mayroon yan nabigyan, kung hindi hindi ka nabigyan, okay ba pag-away? Hindi naman talaga kalooban ng Diyos para sa inyo yan eh. Kung sa inyo yan, tinan ninyo, tulad sa amin, mayroon daw kami doon, wala pa kami. Pag wala na kami, bibigyan, para yun lang. Kung akin ang kalooban ng sibigay sa akin, pagdating ko doon, di mayroon. Okay po ba? Kung talagang
dili akin ang itanggung na ko, di wala. Ang malakas ko din ang kalooban ng Diyos. Narito kami sa malabigan. Di ba? Narito kami sa malabigan. O, dahil ba doon sa pera, hindi na nakapunta rito kasi inabagamangan. Napakapangit na testimony sa ni Kristo. Di ba? Napakapangit ni Pilihan, hindi maging testimony yan. Kaysa lang, kung kalooban ng Diyos para sa akin yan, akin yan. Kung hindi kalooban ng Diyos, wala yan. Basta malaga sa akin sa puso, isip ko, ito din ang kalooban ng Diyos. Ang ikusapan dito sa Malaga, dito talaga sa Malaga. Period. Ano po yun? Oh, ngayon, nasabi po rito. Okay? Ang sinugo ni Kristo, tayo mga alagad. Sinugo para magturo ng lahat ng pinag-utos ni Kristo. O, sinugo, ang sabi rito, humayo. O, tama yung mga grabe kanina, kagabi pa hanggang ngayon. Ang sabi rito, humayo. Ang sinugo ay umahayo. Diba? Ang sinugo ay umahayo. Salamat sa Lord sa atin. Testimony meron sa isang dalawang linggo yata yun. Mayroon house ko sa evangelism. Okay? Umahayo sila, tapos nangangaral. Tapos palang araw, sinugo tayo para magbautismo. Bautismoan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Sinugo tayo ng mga alagad ni Kristo. At sinugo rin tayo na magturo ng lahat ng pinag-utos ni Kristo. Sinugo tayo. At ang pangako ng Diyos, kasama natin ang Diyos hanggang katapusan ng sanglibutan ng mundo. Naniniwala po kayo na kasama natin si Jesus Kristo. Sa paghayo kasama natin, sa pagtuturo kasama natin, saan tayo pumunta kasama natin. Dahil kasama natin, huwag kang matakot humayo. Huwag kang matakot humayo. Huwag kang matakot makipag-usap sa tao. Di ba? Huwag kang matakot mag-share sa tao. Ipag-share mo si Kristo, lalo na sa mga pastor, lalo na sa mga manggagawa. Okay lang sa libro. Okay, kasi sasabihin, walang pagkakayahan. Pero kapag pastor ka natakot ka, dapat huwag matakot. Kasi ang pangako ni Jesus, kasama ninyo ako. Kasama ako ninyo. Huwag matakot. Okay? Huwag matakot magturo. Ituro po natin. Huwag matakot. Okay? Dahil ang Diyos ay kasama po natin. Huwag matakot kung wala kang pera. Diba? Ito kung minsan natatakot na karaming Kristiyano, mga pastor natatakot kung walang pera na. Takot na hindi na makapaghayo kasi walang pera. Diba? Walang pera. O, nahadlangan yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag matakot. Okay, huwag matakot din sa takong bataan ka. Kasi si Kristo Jesus ay kasama natin. Sapagkat ito ang kalooban ng ating Diyos Ama na dapat tugdin natin. Hanggang kamatayan. Diba? Si Jesus Kristo nga, ibinigay ang buhay, nasunod lamang ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Ganun din po tayo. Kahit sa kamatayan, ibibigay natin ang buhay natin, masunod lang ang kalooban ng ating Amang nasa langit. 13 verse 5, 6, sabi doon, huwag kayong magmukhang pera, huwag matakot sa mga tao. Sapagkat kasama ninyo ako. Sabi naman 8:31 ng Roma, sinong lalaban sa atin kung ang Diyos kakampi natin, ipagtatanggol tayo ng ating Panginoon. Huwag matakot. Isipin natin lagi, kasama natin ang ating Panginoon. Matupad ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Okay. Sabi naman sa chapter 12, verse 11 ng Roma, magpakasipag kayong maglingkod sa Panginoon. Kung puso maglingkod, magpakasipag. Okay po ba? O, kumusta po tayo? Masipag po tayo na maglingkod sa Panginoon. Napakasipag. Masipag mangaral, masipag magturo. Diba? Masipag umayo. Okay? Bakit hindi tayo pulay? Sa mga pastor, hindi tayo kasi tayo sweldo. Diba nagtatrabaho tayo pinansyal?
Pero oras, araw na para sa Panginoon, masipag tayong mangaral at umayo at sa gawain ng ating Panginoon. O mga members naman, masipag kayong dumalo sa mga pagtitipon, huwag katamad-tamad. Okay po ba? Masipag po kayo. Okay, kahit malayo po kayo. Ni Pastor Alinda, bagamat nasa uwa si Aiden, ni Pulangi, o Libon, malayo, kailangan huwag mawala ang kalooban ng Diyos masupat ninyo. Kalooban ng Diyos na ilagay ka sa apo, kaya kahit malayo, masipag kayo. Umutang ako. Kahit may problema. Amen? Magmasipag. Ang sabi dito sa Biblia, magmasipag kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Chapter 4 verse 4 ng Pilipos, magala kayo sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Amen? Kayo kasipagan at kagalakan pag pinagsama, ano mangyayari sa manggagawa, sa mga Kristiyano? Ano kaya mangyayari mga kapatid? Kapag pinagsama ang kasipagan at kagalakan, ano mangyayari? Walang makakapigil. Tama po ba? Walang makakahadlang. Walang makakapigil, walang makakahadlang. Bakit? Yung kagalakan ng nararamdaman sa paglingkod sa Diyos, yung kasipagan at kagalakan nagsasama yan, walang makakahadlang. At anong mangyari? Kapag walang kagalakan, walang kasipagan po, bagsak. Tama po ba? Pagtapat po, walang kasipagan, wala pong mangyayari. Tamad ka magbasa Biblia, tamad kang manalangin. Diba? Anong mangyayari? Hello? Kailangan masipag ka magbasa Biblia. Lalo sa mga manggagawa, masipag ka sa panalangin. Okay, babad ka sa salita ng Panginoon. Okay, pagbabad ang isang tao, anong mangyari? Mainit. Di ba? Mainit. Ibabad mo talaga ang ating spiritual buhay sa Panginoon. Magiging mainit po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nagbabaga. Parang baka na nagbabaga po mga kapatid. Kaya magmasipag. Kaya panalangin ko lagi mga kapatid. Alam mo, kahit magkalayo po tayo, iniisa-isa ko po kayo panalangin sa Lord. Ang ngalan ni Jesucristo, Sister Linda, alam ko sa saka si Marie, kasama sa pagmuputo, bigyan mo pong kasipagan, kagalakan sa paglilingkod ka po ng apo. Ang ngalan ni Jesucristo, iniisa ko yan si Pastor Remus sa Malabiga, maging masipag sa paglingkod sa pangaral. Magkaroon kagalakan. Kay Pastor Lani, kay Pastor Arquez, kay Paninando, lahat ang alam kong mga humaayo. Ipre ko kayo na magkaroon kasipagan. Pag naalala ko ang mga magagawa na pangalan po nila. Pati mga members, lalo kung may nag-report, nagpunta ko sa St. Church, tanay, nagpunta ko noon, kinumusta ko si Pastor, kumusta ang mga members. Kaya si ganito din nag-aaten, ilang linggo na, kaya 3 linggo na. Okay, pag uwi ko yan, pray ko na. Sa ngalan ni Jesucristo, si ganito, si Sister, ipagpalo mo sa kanyang pinag-isipan ang kagalakan at kasipagan sa paglalo sa pagtitipon. In Jesus' name. Sa ngalan ni Jesucristo, matanggal ang katamaran na ilagay sa kanyang puso't isipan sa paglalo sa mga pagtitipon. In Jesus' name, mawala. Palitan ang kasipagan. Amen. No, kaya pagkalayo po tayo, yung prayer ko po, nakakarating po sa inyo. Continuous po tayo. Hindi po ba? Nagkaitingan po tayo. At gano'n rin po, alam mo napakabisa ang prayer talaga. Pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman sa abot ay sa tekling na prayer meeting. Di ba? Binabad ko naman sa prayer yun. Binabad ko sa prayer. Na bawat isa magkaroon kasipagan, mabuksan. I-pray ko talaga kay Lord. Lahat ng plano, bago ang bangin, babadin sa prayer. Okay? I-pray ang mga tao na magkaroon kagalang kasipagan sa puso sa mga pagdadalo. At replicate, awayin, yung lahat ng mga espiritong katamara at kawalang pananampalataya bago pumasok. Di ba? Bago pumasok kayo sa bahay ng malakas,
Kapusin mo na ninyo ang bantay, ang malakas, at saka kayo magkapamasok. Hindi po natin mga kapatid. Kailangan maging masipag po tayo. Sapagkat kaloob ng Diyos ang siyang masunod, hindi ang ating kalooban. Tandaan po natin yan, ha? Kalooban ng ating Panginoon ang siyang masunod. Kaya kung ako nagpipray sa inyo, ipray rin po ako ninyo. Ino sa akin nagpipray. Ipray na ako ninyo. Ibig sabihin, nagpapananahinan tayo. Okay. Pag nalaman ko ang isang pastor, ang isang Kristiyano may pagkakamali, okay? Di ko siya dinidinan para magkamali pa. Yung pagkakamali niya, pinagpipray ko sa Lord na patama. Hindi na po natin. Pag nasilip niyo sino man pastor o kaya mga kapatiran na may pagkakamali, i-pray pa natin. Ano yung pagkakamali? Makapangyarihan po ang panalangin. Kaya maging masipag po tayo. Maging mga anak po ninyo. May testimony nga po ako mga kapatid. Ito yung testimony po. Nangyari po ito. Yung pong nag-away po yung mag-asawa. Okay? Nag-away yung mag-asawa. Tapos sa pag-away, bilang Kristiyano, bilang pastor, yung kanyang asawa nag-pray. Yung kanyang asawa. Hindi siya nag-pray para yung asawa niya ay lalo pang mapasama. Ulit nag-pray. Sa ngalan ni Kristo, ang hinanakit niya galit po tapos sa manang loob, maalis sa kanya. Kung may pride man, mawala sa kanya. Palitan mo Panginoon ng pagpapatawad, pagpapakumbaba at pag-ibig sa kanyang puso. Palitan mo Panginoon Diyos naman. Alam mo nangyari? Anong nangyari? Nawala po. Muling nagkasundo. Ang dali lang, hindi ang oras. Ang dali lang. Amen? Kaya ang isang nagkakamali, laban upang mali, parehas na kayo mali. O, sa mga mag-asawa-asawa, ikaw mo sa mga pastor, kung asawa ninyo video nakita ninyo, tanda pa natin, huwag lalabanan yan. Sasawayin yung espiritong kamalian, mamalikin sa kanya, palitan sa Diyos na espiritu. Kung ano man yun. Okay po ba? Magwawagi po tayo. O, kahit po sa mga members, ganun po yun. O, sa mga anak, yung mga anak ninyo, mga pasaway. Ha? Ganun din po, ipanalangin ninyo, sasaway ninyo. Kahit hindi narinig, hindi narinig anak ninyo, sasaway ninyo. Halimbawa, ang anak nito matigas ang ulo. Ang anak nito sa pangalan ng Kristo, alisin mo, Lord. Ang katigasan ng ulo, sinasaway ko sa pangalan ng Kristo, ang katigasan ng ulo niya. Magkaroon siyang pagkalang sa magulang, magkaroon siyang pagpapakumbaba. In Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Balang araw, anak niyo mabait na. May paggalang na yan. Pero kung pura-pura ay sabi-sabi ko, binura-pura pa niyo, lalo pag dinagdagan yung kasama, sobrang tigas ang ulo mo, ay sinabi mo talagang titigas yan. Sobrang sama mo talaga anak ka. O, talagang sasama ka. O, sinabi niyo, lalong sasama ka. Diba? At saka hindi pa rin kalooban ng Diyos yun eh. Yung sabi pa ninyo masama na, dadagdagan pang masama. Hindi pa kalooban. Ang sabi ng Diyos, tuktin ang kalooban mo. Diba? Anong kalooban na? Kalooban ba ng Diyos yung sinabi ninyo? Nasagot ay, hindi. Hindi. O, kalooban kayo yung sinabi mo, ikaw talaga salbay anak ka, matigas ang ulo mo, nako, sobra ka talaga. Tingnan natin, ang walang mangyayari sa buhay mo dahil matigas ka. O, tanungin mo ang Diyos, yung salita mo, kalooban mo ng Diyos. Hindi. Hindi, mag-isip-isip ka. Yung sinabi mo, hindi kalooban yan ng Diyos. Hindi talaga. O ano ang kalooban ng Diyos? Nasabi doon, sawayin mo ang masamang espiritong malitin sa Kanya. Di ba? O sa ngalan sa Kristo, espiritong suwain na anak, lumayas ang espiritu sa Kanya, masama. Lumayas yan sa ngalan sa Kristo. Jesus, kalooban namang yan palitan mo ng pagpapakumbaba siya at palitan mo sa Kanya puso kaisipan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. O kalooban sa mangyari. Ano mangyari? Magandang mangyari. Di ba? Magandang mangyari. Kaya napakasarap. Napakasarap talaga sundin ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Huwag yung sarili natin.
Mapapahamak tayo, malalayo tayo sa Diyos kapag sarili ng tao ang siyang masunod. Sa Diyos po tayo na. Okay. Next, sabi po rito, ano po yung una? Ang kalooban ng Diyos ay masunod, ay sumampalataya kay Jesus. Okay. Ano pa ang kalooban ng Diyos? Sa palagay yung pangalawa. Okay. Buksan po natin dito sa Kapitulo 4 ng unang Tesalonica. Ang ganda po nito. O pangalawa, dapat malaman natin kung ano ang kalooban pa ng Panginoon. Chapter 4 verse 1 hanggang 8 ng 1 Thessalonica. Okay. Ulitin ko po baka makalimutan ninyo na dapat ipakilala sa mga hindi pa mananampalataya para mapagpalang kalooban ng Diyos para makapasok sa langit. Ano ang unang kalooban ng Diyos? Sumampalataya sa Kanyang sinugo. Tanda natin na ang una, ang mga tao ay kumbinsihin, paniwalain na si Kristo ay isang palatayanan na sinugo. At maniwala rin sila sa atin na sinugo ng Diyos. Ni Kristo. Sinugo ng ating Panginoong Kristo. Yan ang una. Ang pangalawa naman, ano naman ang pangalawa? O basahin po ninyo sa Thessalonica, 1 Thessalonica 4 verse 1 hanggang 8. Yan ang una. Kayo na. Sige. 1 Thessalonica 4:1 to 8. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Dos, alam naman ninyo kung ano ang mga turuang binigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. 3. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. 4. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. 5. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintel na hindi nakakakilala sa Diyos. 6. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ang inyong kapatid sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. 7. Kayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. 8. Ang sinumang humahamak sa aral na ito ay humahamak, hindi sa tao kundi sa Diyos na siya nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Isa-isa po natin ang salamat sa Lord sa pagkabasa. Isa-isa po natin. Number 1, ito po ay sa mga sumampalataya na kay Kristo. Hindi ito mga unbeliever. Sa atin na ito, mga sumampalataya, sumunod na sa kalooban ng Diyos na una, pagsampalataya. Ito ang nakalagay po dito. Mga kapatid, isa pang bagay ang pinasasabi. Sabi ko namin sa inyo, sa ngalan ng Panginoon, sana'y lalo pang pagbuti ninyo ang pamuhay ninyo ngayon. Di ba? Sumampalataya na, ibig sabihin, lalo pang pagbubutihin natin. Kasi ito yung sinasabi sa mga mananampalataya. Okay? Ang sabi sa verse 3, ibig ng Diyos na tayo magpakabanal. Ano yung kalooban ng Diyos? Ibig ng Diyos na tayo magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Okay? Ang unang-una, magpakabanal kayo. Magpakabanal daw tayo. Pangalawa, lumayo tayo sa kasalanan. Yan ang kalooban ng Diyos. Hello, nandito po natin. Magpakabanal. Ano ang pagkakaiba dito sa tinatawag sa 5:23 ng Thessalonica? Okay, dan rin. 5:23 First Thessalonica. Pakinggan po ninyo mabuti ang 23. Para maintindihan natin ang pinag-aaralan. Kasi nag-aaral po tayo, hindi tayo mailigaw. Inuman. Pakinggan po ninyo. Naway lupusan kayong banalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatili niyang walang kapintasan ang ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagpunto ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang kakaiba ng chapter 4 verse 3 ng chapter 5:23? Ulitin ko ng chapter 4 verse 3. Pakinggan ninyo. Ibig ng Diyos na kayo magpakabanal. Sino ang gagawa ng pagpapakabanal? Tao. Tayo. Tama po ba? Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal.
tayo ang gagawa para maging banal. 23, pakinggan na yung 23. Naway lubusan kayong banalin ng Diyos. Sino ay ang magbabanal? Ang Diyos. Alin ang tama dito? Tayo ang gagawa ng pagpapakabanal o ang Diyos ang magbabanal sa atin, ang katawan, kaluluwa at espiritu. Ilinaw po natin mabuti. Kapag hindi ninyo sinaliksik mabuti ang salita ito, magkakamali. Alam niyo ganito po yun. Una, dito sa verse 3 ng chapter 4, tao ang gagawa para maging banal. Doon sa 23, ang Diyos ang siyang magbabanal sa atin. Okay. Ito pakinggan po ninyo. Ang Diyos talaga po nang gumawa para tayo ay maging banal. Tama ko ba? Ang Diyos talaga gumawa para tayo maging banal. Pero hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. Tama ko ba? Hindi ibig sabihin na wala kang gagawin para maging banal po tayo. Paano gumawa ang Diyos para ang tao maging banal? Okay, nauna na, pagsampalataya. Ay, Jesus. Nauna na yan, ha? Okay. Next, ang susunod doon, chapter 7, verse 12 ng Roma. Anong sabi ng Roma? Ang utusan ay banal, matuwid, at mabuti. Okay po ba? Nakakaitinan natin. Saan tayo yung utusan? Sa Diyos. Ano yung utusan ng Diyos? Matuwid, mabuti, di ba? At banal. Ibinigay kanino yan? Sa mga tao. Ano ang part ng tao? Sa binigay ng Diyos para ang tao ay mabanal niya. Ano sabi? Magpakabanal kayo at lumayo sa kasamaan. Okay? Lumayo sa kasamaan. Okay. Ano ang kasamaan? Ano ang kasalanan? Chapter 3 verse 4 ng 1 John. Ang kasalanan, paglabag sa utos. At ang paglabag sa utos ay kasalanan. Malinaw. Kung ang tao lalabag sa utos ng Diyos, magkakasala. Kung ang tao nagkasala, hindi ka banal. May kasala na ba ang Diyos? Wala. Bakit? Ibinigay ng utos na matuwid, mabuti, at banal. Bakit ang tao ay hindi naging banal at naging makasalanan? Lumabag. Kaya ang Diyos may ginawa, ang tao ay may gagawin. Pag binasa mo lang ang 23, ang sabi mo, Diyos, banalin mo ako. Di ba, banalin mo ako. Ibig sabihin, wala kang gagawin. So, pag binasa mo lang ang verse 23 ng 1 Thessalonica, malinaw, banalin nawa kayo ng Diyos. Ang buong yung katawan at espiritu hanggang pagbalik ng Panginoon. Iwan ang gagawin. Ano gagawin na? Sampalataya lang. Ang ibang kapagtungan, ang turo yan, hindi kayo mapapanal sa pamagitan pagsunod sa utos ng Diyos. Yan ako nagkukurik. Hindi ko nirinig yung pagsampalataya. First step na yun, nauna ko nang itinuro. Di ba? Ang unang kaalog ng Diyos, yung pagsampalataya sa sinubo. Malinaw. Okay? Pero may second step. Nasa doon, magpakabanal kayo. Di ba? Ang tao. Di ba? Pag di mo binasa yan, binasa mo lang yung chapter 23 ng chapter 5 verse 23, banalinaw lang ng Diyos, walang part ang tao. Diyos lang ang bala. Ang part lang natin, pagsampalataya, wala kang gagawin. Ibig sabihin, inalis mo yung chapter 4 verse 3 ng 1 Thessalonica. Di walang part. Okay po ba? Naintindihan po natin. Nakakaintindihan po tayo mga magagawa. Oh, malinaw. Okay, may part na gagawin tayo dahil may part ang Diyos na ginawa ay binigay na sa atin. Okay, balikan natin si Adan at Eva. Okay. Ano ang unang utos yung binigay kay Adan at Eva? Huwag kang kakain. Di ba utos yun? Huwag kang kakain ng bungang kahoy. Kapag ikay kumain, mamamatay ka. Sabi, magkakasala ka. Lalabag ka sa utos. Di ba? Okay. Kung sumunod sa utos si Adan at Eva, sa palagay ninyo, nagkasala? Hindi. Manatili siyang matuwid na kasama ang Diyos. Di ba? Ano ang part ng ni Adan
Adan ay ang tao ng part, yung pagsundag sa ibinigay na utos ng Diyos. Manatili ka rin, ang Diyos nagbanal sa iyo. Dahil binigyan ka kung paano ka magiging matuwid. Kaya lang hindi pinaniwalaan. Ang unang doon, bakit nakasalsa ng iba, hindi pinaniwalaan yung sinabi ng Diyos. Ganun rin tayo. Pag hindi tayo naniwala kay Jesus, sa kanyang mga sinabi at itinuro, lalabagin tayo sa gusto niya. Dahil ang gusto natin ang masunod, hindi ang gusto ng Diyos. Kaya nagkakamali ang tao. Mali ako. O, di ba sinabi? Huwag kang makikisama sa hindi mo asawa. O, di mali ako sinabi. Ay, sabi mo naman, ay gusto ko, mahal ko siya, bakit hindi mo pakisamahan? Ano nangyari? Nagkasala. Paano mabuhay? Hindi na ba siya? O, yan po nangyari yan. Di ba malinaw? O, kaya po, napakalinaw po nito sa ating binabasa, nang sabi ng Lord na banalin kayo ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Okay. Pag-rinichik ito. Pag-rinichik ito ng ibang tagapagturo, verse 7 and 8. Ano sabi ng verse 7, verse 8? Pakinggan ninyo. Pag may nag-reject sa turo ko, ito ang isipin ninyo. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kasalanan. Kabanalan, hindi sa kahalayan, hindi sa kasalanan, kundi tinawag ka ng Diyos na maging banal. Tinawag ka maging alagad, maging born again, hindi mamuhay sa kasalanan. Kaya ang sabi nito, layuan mo ang lahat ng uri ng kasalanan. Di ba? 5:22 ng 1 Thessalonica. Layuan. Huwag kang lalapit sa kasalanan, kundi layuan mo ang kasalanan para hindi ka magkamali. Okay? Mali na po ba? Okay, layuan mo. At sabi ng Biblia, at sabi ito, tinawag tayo para maging banal. Okay, verse 8. Ano sabi ng verse 8? Kaya ang sino man humamak sa aral nito ay humahamak hindi sa tao. Di ba ako nagturo, hinamak ang turo ito. Hindi ako nila hinamak. Hindi nila yung inusgahan. Kundi sino daw ang nag-usga? Sino ang inusgahan nila? Kundi, sabi ito, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin na kayang Espiritu Santo. Hello? Okay, tandaan po natin ng mga kapatid, huwag kayong ipadadaya. Ang turo pong ito, sino man sumalangsang ito, ang sabi ng Biblia, hindi kayo naghamak sa nagturo ito, kundi sa nagbigay ng Espiritu sa Kanya. Ibig sabihin, ang Diyos ang hinamak ninyo. Kasi meron po ako po ba na Espiritu, meron po ako na-discuss na tagapagturo. Kumbaga yung turo niya, turo ko, hindi magkatugma. Pero hindi ako nagpag-away. Itinuro ko lang. Amen? Itinuro na. Kasi sa totoo lang, puro sila pananampalataya, walang pagsunod. Kung ilinaw sa inyo, ilinaw ko lang. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang kaabang ng kaligtasan, iba rin. Bakit matakbuhan po kayo, mag-ingat po kayo. Kaya sinabi ko, aralan ninyo mga manggagawa, aralin nyo anong pagkakaiba ng kaligtasan sa buhay ng walang hanggan. Aralan po nyo anong pagkakaiba yung kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Okay, sa aking conclusion, iwanan ko sa inyo. Ang conclusion po, gusto kong ipaliwanag sa inyo, napakahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit mahalaga? Kasi kapag hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya lagi natin isipin, ito kayang naisip ko, kalooban ng Diyos. So, ulitin ko lang ito yung ginagawa ko, kalooban kayo ng Diyos. Kung hindi kalooban ng Diyos ito, magtanong po kayo, pag sinabi ng Diyos na hindi kalooban, paano ito masasagot ng Diyos? Bible. Wala man ibang magsasagot sa atin ay ang Bible. Kailangan gusto kong ilinaw sa inyo, kailangan yung pagsagot ng Bible ay good interpretation, good observation, amen? Good application. Kailangan ay tamang pag-observe, pagpapaliwanag at pagsasagawa. Kasi kung mali, ay kalubang pala ng Panginoon ito. Magkakamali po tayo. Kailangan nakasulat. At para clear o klarado masyado,
No problem, magtanong ko kayo. Halimbawa, tanongin niyo si pastor ninyo kung miyembro pa kayo. Tanongin niyo si pastor ninyo. Pastor, itong ginagawa ko kaya, itong naisip ko, tama o mali? Sinagot ni pastor. Okay, may kakutin ko kay pastor. Magtanong ko pa sa isang pastor kung magkaisang sagot. Ganun ba yan ha? Magtanong ka pa. Ito kaya pastor, okay kaya o hindi? Tama kaya? Kaluban ng Diyos kaya o hindi? Amen? Pangalawa, sunod naman. Kumbaga sa pinagkakarado natin, pinag-awan natin talagang sigurado talaga na kaluban mo siya o hindi. Bakit ginagawa natin ito? Para ay sure na sure ang ating ginagawa. Para nagmumotor, hindi mo sure. Pagdating doon sa unahan, nagtanong ka. Diba, nagtanong ka. Pagdating naman sa unahan, bago lumusog ka sa kalipagan kung saan mo punta, yung pupuntan mo, tanong ka muli. Bakit? Nagtanong ka dito, pagdating sa unang taon ka muli. Bakit? Pinagkakarado mo, i-declare mo talaga na di magkamanandaan mo yung pupuntan mo. Yan ang yung sabi kong turo din sa Biblia, dapat talaga gawin po natin masyado. Huwag kayo mga kapatid, huwag kayong gagawa na sarili ninyo. Magkakamali po kayo. Magkakamali po kayo. Ang iba naman, pagpaparang siguro kayo, ni pastor, mali. Mayroon din gano'n. Tanggapin ninyo kung mayroon ko yung mali. Okay. Ang malaga dito, mayroon tinatawag na batayan, tamang magpaliwanag at binabasa sa banal na Biblia. Pinagkakaisahan po natin kung ano talaga ang pinakatama. Okay po ba? Ang natural po ito. Okay. Ano ang topic po natin? Napakahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ulit, ano ang ating topic? Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung unang kalooban ng Diyos? Pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay sinugo ng Ama. Okay? At sumampalataya rin sila sa atin na sinugo tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, ano ba yung kalooban ng Diyos? Magpakabanal tayo at tumayo sa kasalanan. Yun, dalawa po ba? Sumampalataya kay Jesucristo na sinugo ng Ama. Okay? At ang pangalawa, magpakabanal tayo at lumayo sa lahat ng uri ng pagkakamali, pagkakasala. Yan ang kalooban ng ating Ama sa kasalanan. Kaya i-maintain yung pananampalataya kay Kristo at i-maintain din yung pagpagawa